we all rise to honor the Holy Gospel. Altogether, Repent, says the Lord, the kingdom of heaven is at hand. The Lord be with you. And with your spirit, Proclamation from the Holy Gospel according to St. Luke. glory to you, O Lord. Some Pharisees told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their blood of their own sacrifices. Jesus said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all the other Galileans? By no means. I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or the 18 people who were killed when the tower of Siloam fell on them. Do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will perish as they did." And he told them this parable. There was once a person who had a fig tree planted in his orchard. When he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" The gardener said in reply, "Sir, leave it for this year also, for I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Good evening, my dear friends. Meron po ngayon na magiging play sa Manila. Ang title, Les Miserables. I watched this already as a movie also, and another play abroad. But Les Miserables is a classic. It is one of an old musical that talks about a man. His name is John Valjean, who is a prisoner. At siya po ay binigyan ng parol para makalaya ng temporary. Dahil ng pagkalabas niya sa kanyang imprisonment, wala siyang pupuntahan. Wala siyang kilala. He was already uprooted from his family and real community. Kaya gutom na gutom siya, wala siyang matutuluyan, pagod na pagod siya. Isang gabi, kumatok po siya sa bahay ng pare sa kumbento ng simbahan. Nakiusap siyang makikain and to stay for the night. Ang butihing pare, tinanggap po siya, pinakain siya, gutom na gutom. At binigyan siya ng decent place to rest for the night.
Habang natutulog na po yung mga pare at saka po yung mga sakristan, ninakawan ni John itong paring tumulong sa kanya. Kinuha niya yung mga precious metal sa simbahan. Nung madaling araw, lumabas po siya, isang sakong dala-dala niya. And then, nakasalubong siya ng mga pulis. At nahuli siya. Obvious na obvious ang ninakawan niya ang simbahan. Ibinalik sa kumbento, ginising ng mga pulis ang pare, at itinapon si John sa harapan niya. Sabi niya, "We have discovered this thief taking the precious metals of the church." Nilabas po yung mga kalis, yung monstrance, yung mga ginagamit po ng paring ciborium. Sabi ng pare, hindi siya nagnakaw. Binigay ko sa kanya yan. Actually, sa magmamadali mong umalis kanina, nakalimutan mo itong mga additional na binibigay ko sa kanya. Ito pa, dalawa pang candelabra, tsaka sa'yo yan. Ba't ka kasi nagmamadali? Nakalimutan mo pa yung ibang binibigay ko sa kanya. Officer, sir, chief, boss chief. Hindi po magnanakaw yan. Binigay ko po sa kanya. You know, at the very beginning of that story, nagtinginan yung pare at saka po si John. They know. They know the truth. Alam ng pare at alam na ng nagnakaw na siya ay nagnakaw. That he deserves to be back in prison. But that merciful act of that priest changed the life. Hindi mo mabibili ng mga bakal na mamahalin ang buhay ng pagbabago ng isang tao. Mahal po yung mga kalis, mahal po yung mga siboryo, mahal po yun. But you can never purchase the soul of a person out of God's mercy, the beginning of that play, Les Miserables. And that man changed into the best of what he can become. He became even a leader of their town. A merciful leader. You know why? Because he was given mercy. He was given another chance. In the gospel today, my dear friends, it reflects our times and our attitude. Pag may nagkasala, may nagkulang, at may nangyaring hindi mabuti sa iba, ang expression natin, mabuti nga sa kanila. Dapat lang. Sometimes you have that sense of accusing justice. Karma yan. We are accusing from the perspective of bagay-dapin, mabuti nga sa kanila. Because in the gospel, mayroon pong mga inosenteng nag-aalay ng sakripisyo sa templo, and Pilate murdered them. He mixed their blood with their sacrifices. At sabi ni Jesus, "Do you think there are more sinners than the Galileans because they suffered that fate?" By no means. Hindi. Hindi naman sila mas makasalanan kaya nangyari sa kanila yan. Kung may kasalanan sila, we have our own share of our own sinfulness. And then, do you know, sabi niya, actually, these are historical. Sabi ni Jesus, do you know those 18 people who were killed when the Tower of Siloam collapsed? Do you think they were more sinner, or more guilty than the people of Jerusalem? No, by no means. Hindi naman dahil makasalanan sila, kaya nangyari sa kanila. Di ba po, sa panahon natin, kung minsan may ginagawang tore, may ginagawang mga pader, mga bodega, mga building. Kung minsan, pag nagkakaroon ng aksidente, ang kawawa yung talagang nakikipagtrabaho lamang. Sana tanggalin na po natin sa ating vocabulary yung expression na mabuti nga sa kanila. Dapat lang.
Because if you are from the perspective of a loving God, you will never say that. Kung minsan pinarusahan sila ng Diyos, excuse me, God would never intend anything evil for you and for others. If God is love and God cares for you and me, He will never intend anything that is not good for you. Never. Mabuti pa kung minsan tayo may masamang intention at may masamang balak at may hindi mabuting iniisip sa kapwa, but not God. Totoo nga naman, pag nagmamahal tayo, we only reciprocate. Tawag dito, reciprocity, di ba? Pag mahal ka, mahal kita. Pag mabuti kang tao, mabuti ako sa iyo. Give and take. Ganyan lang, di ba? Mahal ko yung anak ko to kasi mabuting anak ito. Mahal ko yung kapitbahay ko kasi binibigyan kami ng sabaw at pansit pag may birthday. Mahal ko yung tao to kasi active sa simbahan. Okay naman po yan. Isn't it? But that is just reciprocity of love. How about, paano mong mahalin yung taong hindi karapat dapat mahalin? Yung kapatid mong hindi mabuti sa'yo, o yung kapitbahay mong hindi mabuti. Dapat lang, hindi sila mahalin, di ba? Pag may nangyaring masama sa kanila, sasabihin pa, buti nga. Paano yung naging mabuti? Masama yun. I think there is a term we have in the gospel. You can love somebody who is not deserving. It is called mercy. Mercy is love given to the unworthy. Yung hindi karapat dapat mahalin pero minamahal mo. Yung mga nanay, alam nito, mga tatay, yung kumisan, Mami, ba't mahal mo pa yung kapatid kong yan? Hindi naman siya worthy. Matigas ang ulo niya. Hindi man siya tumutulong sa bahay. You know, that is called mercy. It is love given to the unworthy. Kaya kung lagyan ko po ng title ang ating reflection ngayon, we call it The Merciful Gardener. Dahil binibigyan niya ng pagkakataon itong fig tree na walang bunga at walang binibigay na mabuti. It is only consuming the soil. This is the kind of love that we profess. May request po ako sa inyo. Hanapin nyo ang isang santo na nagsabi, siya ay karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Pag may nakita po kayo, sasabihin ko, I doubt if that is historical and factual. Because for all I know, lahat ng mga santo, you study their life, their conclusion, kahit ni si Mother Teresa, San Pedro, mention a saint, they will tell you, I am not worthy. I am unworthy of God's love. That they only celebrate God's mercy. Kung karapat dapat ang expression nga ng mga Tagalog sa awa ng Diyos. It makes us humble the way we look at ourselves, and neither can we be in a position to judge others. Because we know what is deep inside us. Pinag-usapan din natin ang gardening. Naniniwala ho ba kayo sa green thumb? Sino po sa inyo yung may green thumb? Ako hindi masyadong green. Pero green thumb, para bang mayroong mga taong pag hinawakan, namamatay. Yung iba naman, pag hinawakan, nabubuhay, nagiging masigla at namumunga, namumulaklak, green thumb. Okay din po yan. Pero I'm beginning to think, after some time now, kung talagang may green thumb,
Kung halimbawa, gawa tayo ng activity. Sino yung mga may green thumb dito? Bukas, mag-tree planting tayo sa Mega Dike. Mag-tree planting, ang lahat ng green thumb. Pagkatapos, huwag na tayong bumalik. Balik tayo after a year. Sa palagay nyo, yung tinanim natin after a year nyo binalikan, kahit na green thumb tayo, darating na yung summer, palagay nyo, mabubuhay po. It's really very challenging for the tree, for the plant. Isn't it? Because I believe green thumb is not about that magical hand na pag hinawakan biglang mabubuhay. Ang tao may green thumb, people who naturally, every day, care, nourish, nurture for the plant, for the tree. Hindi mabigat ang kanyang kamay. Hindi yung putot ng putot, mo tandatang, alyadatang. It is a relationship. The green thumb is somebody who cares for the plants. Sincerely. Kuminsan, may kilala pa po ako, yung mga bulaklak ng kanyang halaman, pinipicturan at pinopost pa po. Pag-budding pa lang yung mga orchids niya, yung mga halaman niya like lotus, dinalagay pa niya sa kanyang cellphone, pinapakita niya, pinagyayabang niya. I believe green thumb yun. You know why? There's a relationship with the plants and this garden. Hindi naman magic yan. Yung isa pa nga, kinakausap pa ang kanyang mga rosas at saka mga orchids. Father, kaya mabulaklak yan kasi kinakausap ko pa yan. Okay din naman po yan, di ba? Pero sabi ko, wag madalas. Baka sumagot ang mga rosas. Baka sumagot ang mga... But the point is, I think the merciful gardener is a green thumb. He has a personal relationship. Patayin mo na yan, sabi po ng may-ari. But a good gardener, sabi niya, wag po muna. Let us give him time. Let us wait. Parang sa mga anak nyo, kumisan yung mga anak nyo, kumisan maaga silang magiging successful, maaga silang magiging outstanding, pero yung iba parang diesel, they take time. Parang naiinip tayo. Minsan ayaw na nating maghintay. Because we are so used to instant bunga. But when we wait, it might be bearing fruit in God's time. Meron po akong suggest na mga terms na idagdag nyo po sa vocabulary ninyo. Ilagay nyo na sa cellphone nyo, lagay nyo parang template. Pag may nagko-complain sa mga taong, ganyan ang kapitbahay ko, ganyan ang tatay ko, ganyan ang kasawa ko. Ilagay nyo lang po ito. Galing po sa gospel. In the long run, it will be better. Later on, in God's time. But this does not happen na parang inihintay mo lang biglang magkakamilagro. Kasi sabi niya sa Kapampangan, gambulan ke, pataban ke, tugtugan ke, abonwan ke. Even the salitang abonwan, di ba, is not only the fertilizer that you put. Abonwan is parang ikaw na muna yung magsakripisyo para, parang yung mga anak nyo, kunyari, nag-start sa negosyo, abonwan me pa. Parang you give them the capacity to start on their own. You take the sacrifice for them to begin anew. Because God delights when we bear fruit. But part of that fruit is for us to be merciful to one another. Nakita niyo po yung tema natin for the year? Can you read it for me? Merciful like the Father. Or I may say for our gospel, merciful like the gardener. When we are tempted to close the door sa mga taong may pagkukulang sa atin,
Give time. Later on, in the long run, in God's time, it will be better. Gusto ko lang pong magtapos dito sa paliisipan. Galing po sa isang New York Times magazine. Write-up. Sinasabi po, kung gusto nyo rin magbasa, quite interesting. Sa Finland, sa Denmark, o sa mga Scandinavian countries, Nordic countries, meron silang masayang problema. Ano po yung masayang problema nila? Nagsasara ang mga prisons. They already closed 56 prisons. Nagsara. Bakit kaya? Ang tindahan, pag nagsara, bakit kaya? Ang restaurant, pag nagsara, bakit kaya? Wala nang customer. Wala nang pumupunta. Ang prison, ba't nagsara kaya? Wala nang prisoners. Is that something impossible in our midst? Let us dream about this, isn't it? Dito sa Pilipinas, alam niyo po, kulang pa ang prison natin. Kung minsan daw yung prison, capacity niya, 500, yung prisoners, more than 1,000. May nagkukwento pa sa aming mga prisoners, they take turns sleeping because hindi sila magkasya. Mayroon pa daw natutulog, nakatayo. Di ba may expression tayong, mabulok ka sa kulungan? That imprisonment is a punishment in itself. Did you know that in Finland, there is no such thing as concept of mabulok ka sa kulungan? Because for them, prisons are not places for people to suffer, but they are places for people to become better. Sa Finland daw, at sa Denmark, pag ikaw ay nakulong, the government will pour out all its resources to help you come back. Hindi ka na kailangan magplano kung paano ka tatakas. Kasi ang gobyerno mismo gusto niya makalabas ka. It's not a sentence, but an opportunity for the person to go back. Better. May bunga. Si seminar ka. Kung lumaki kang hindi ka nakapag-aral kung paanong kabutihan, they will educate you. Kung meron kang psychological problems, meron kang mga trauma, meron kang mga imbalances, they will give you therapy. And they will allow you to start all over again in a better way. Kaya ako naintindihan ngayon, bakit 56 na nga prisons sa Finland are closed. Alam niyo po saan pinakamarami yung mga prisoners other than China? Sorry po, no? Sa Amerika. Alam niyo po saan yung pinakamaraming baril sa buong mundo? Sa Amerika. Out of 100 persons in America, per capita, there are 112 guns. Or 89% are owning guns. At ang iba, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung minsan they have their own arsenal. Huwag po kayo magalit na eh. Sometimes, parang alam lang ng Pilipinong ibang bansa, Amerika eh. Para bang kumisan, ginagawa nating model ang Amerika. But they have more prisoners. And they need more prisoners like us because they are our model of justice. Let us be more Christian from our perspective. Sa bahay, sa mga magkakapit bahay, sa ating community. Let us give each other a chance. Parang pag nagkasakit ka, tapos you recover, you are given another opportunity to live your life anew. God is merciful. Let us rejoice. Let us be like Him. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy